Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, praise God. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, at tayo muli ay nasa ating pag-aaral. Okay, study and grow. Amen. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ay binabati ko kayong lahat sa pangalan ng Panginoon at nawa mabuti ang kalagayan natin. Okay, so maximize our time, mga kapatid, mag-pray na tayo. Anyayahan ko kayong manalangin. Tayo ay dudulog sa Panginoon habang hinihintay natin ang ilan sa mga kasama natin, mga kapatid. So, may I invite you now, mga kapatid, in prayer. At mas kailangan natin ng Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, kung gaano mo siya kailangan sa pangangailangan mo sa buhay, mas lalo mo siyang kailangan sa salita ng Panginoon dahil pag walang gabay ng Panginoon, ang Biblia na hawak-hawak natin ay maraming papasok na kaunawaan. Nandyan na yung sariling kaunawaan. Kaya nga maraming relihiyon, mga kapatid. So tayo, ako po ay laging sa Panginoon tayo umaasa ng kaunawaan at karunungan, mga kapatid. Dahil wala po tayong magagawa sa sarili po natin. Okay, so samahan niyo ako na dumulog sa Panginoon, mga kapatid, at ang Diyos ang magdaragdag sa mapapakinggan ninyo sa akin. Okay? May maririnig kayo sa akin pagtuturo. Pero pag nakita ng Diyos na gusto mong matuto talaga at lumago, dadagdagan niya yan sa isip mo. Okay? Hindi ko kontrahin na, dadagdagan. Okay, so purihin ang Panginoon. Amen. So let us pray, mga kapatid. Praise God. Salamat po, Panginoong Diyos. Sinasamba ka namin sa gabing ito, nag-iisa at makapangyarihan sa lahat. Pasasalamat, pagsamba at pagpupuri ay binibigay namin sa iyo lamang sa lahat ng kabutihan sa mga nagdaang araw, Lord, at maging sa maghapon, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong kagandahang loob, sa iyong napakalawak na pangunawa, higit sa lahat sa iyong habag at awa sa amin, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat. Diyos, sa aming buhay na pinagkaloob mo, Lord, ay marapatin mo at tanggapin mo ang aming sarili. Nadudulog sa iyo, Diyos, na kami po'y lalapit sa iyong mga salita, Lord. Makikinig at mag-aaral. Lukuban mo kami ng pangunawa, Panginoon. Lord, give us knowledge, wisdom, and understanding that comes from you. Lord, sinasaway namin ang gawa ng kaaway sa buhay namin at kinakalagan namin ang liwanag na nagmumula sa iyo, Diyos, ang iyong banal na Espiritu na magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa po sa amin, Panginoon.
Lord, I pray, bless mo po ang buhay ng iyong mga anak. Sa nasa nilang matuto, sa nasa nilang lumago, Lord God, katagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoong Diyos. Lord God. At sa aming pagpapakain ng aming spiritual, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa pribilehiyo at pagkakataon na binibigay mo sa amin. Kaya Lord, maglilingkod kami sa iyo habang kami po ay nabubuhay. Lord, i-bless mo ang aming pagkakatipon online. I-bless mo po ang iyong mga anak sa kanilang pakikinig at pag-aaral, Lord. At ikaw po ang gumawa sa aming buhay ayon sa aming mga pangailangan, Panginoong Diyos. Lord, dalangin namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo habang nagkakaisa kami, Panginoong Diyos, na ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, Lord. All glory, honor, and praise belongs to you alone. As we claim this prayer, Lord, in your name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Okay, so muli mga kapatid, purihin ang Panginoon at pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Okay, nawa mabuti ang kalagayan nating lahat. At kung hindi man, lagi nating tandaan may awa ang Diyos, mga kapatid, sa atin na mananampalataya. Amen. So, tayo po'y mag-aral, mga kapatid, December 1. Okay, buena mano. Amen. December 1 ay ang ating 46th. Pang 46 na, mga kapatid, no? Itong ating study and grow na ating responsibilidad bilang mananampalataya. Matapos natin tanggapin ang hakbang ng kaligtasan, ay kinakailangan nating mag-aral, study. Sabi, study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. And also, mga kapatid, we need to grow. Dahil yun ang sabi ng Apostol Pedro, mga kapatid. Okay, ang ating unang leader na itinalaga ng Panginoon. Sabi niya, grow, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yan po ay ating responsibilidad. Okay, at pag nakita ng Diyos na gusto nating lumago at nagsasaliksik tayo, ang Diyos ay tutulong po sa atin, mga kapatid. Dahil ang Diyos lamang ang nagpapalago, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Okay, gayon pa man, makita nawa ng Diyos sa gabing ito na may interest tayong lumago at siya po ang magpapalago sa bawat isa sa atin. Okay, on our study and grow series ay meron po tayong pinag-uusapan dito na titles of God's people in the Bible. Mga titulo ng mga anak, bayan ng Diyos, mga kapatid, mga mananampalataya sa Biblia, na kung saan ay perfect na paradigm or example na siyang makita natin. Hindi, dito sa labas ang example, mga kapatid. Ang tunay na may example na mananampalataya ay nasa Biblia. Siya po nating inaaral at pinag-uusapan upang mailagay natin yung sarili natin, mailinya natin. Okay. Sa mga naunang mananampalataya na naglingkod sa Panginoon. Okay, on our titles of God's people in the Bible, we have our seventh title na pinag-uusapan natin, and that is the body of Christ. Ang 7 title na, no? At ang teksto natin, mga kapatid, ay nasa 1 Corinthians chapter 12, verse 27. Okay. So dito po ay napakalinaw na sinabi ng Biblia ang church, mga kapatid, kung sino tayo kay Kristo. Okay, dati servant, tapos friend, children, bride. Ngayon, mga kapatid, katawan niya na mismo, grabe, So napaka-progressive nung relasyon na in-offer ng Panginoon sa atin, mga kapatid, purihin ng Panginoong Diyos. So now ye, sabi dito, are the body of Christ
and members in particular. Now, reading in Amplified Version in 1 Corinthians chapter 12, verse 27, ay ganito po mga kapatid. Now you collectively are Christ's body, and individually you are members of it, each part severally and distinct, each with his own place and function. Okay, so malinaw mga kapatid. Sabi kanina sa King James, body of Christ. Kanina sa medyo mababaw na English ay Christ's body. Okay, so napakalinaw mga kapatid na ang church, hindi yung building mga kapatid tayo ay katawan ni Kristo. Purihin ang Panginoong Diyos mga kapatid. Okay, so napag-aralan natin last Thursday ang bagay na sinasabi dito mga kapatid. We need to stay and keep connected as a body. Dahil hindi ka nakatawan, pag tinanggal mo yung kamay, hindi nakatawan yan. Kamay na nahiwalay. Arm. Separated arm. Okay? Pag natanggal yung paa mo, hindi naging dalawa yung katawan mo, mga kapatid. Yung paa mo ay hindi katawan. Pag inalis yan. Okay? Pag inalis yung katawan, ay ang katawan niyang paa. Hindi siya katawan. Paa na nahiwalay. Okay? Kaya nga, napag-usapan natin na we need to stay and keep connected as a body. Ay hindi po pwede na yun na kanya-kanya tayo. Hindi tayo mabubuhay mga kapatid. Pag pinaghiwa-hiwalay mo yung tao, hindi mabubuhay yan. Okay? So dapat ganun yung kaisipan natin bilang mananampalataya. Bilang pinagsama-sama ng Panginoon para mabuo niya yung isang katawan niya. Okay mga kapatid? At napag-usapan din natin na bilang katawan, ang isang parte ay nakakonek sa isa na namang sangkap. Okay? Kaya nabuo yung katawan kasi magkakadugtong sila. Kaya nabuo ang isang katawan dahil yung isang sangkap nakadugtong, hindi lang nakadugtong, minsan nandoon mismo sa isang parte. Okay mga kapatid? At napakalinaw na bawat sangkap ay kailangan niya yung bawat isa. Kaya para malinawan kayo dito sa sinasabi ko ay balikan natin yung pag-aaral natin. Nandiyan naman nakapost mga kapatid. Okay? So, may nagagawa ang isang sangkap sa isa kaya nga tayo pinagsama-sama ng Panginoon. At pag ginawa natin yung mga gampanin natin, mas marami tayong na-accomplish mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. Okay? At iba-ibang sangkap na pinagsama-sama ng Panginoon para makinabang ang buong katawan, mga kapatid. Ayan. Kasi, anong pagsisilbihan mo, kamay, pag inalis ka na? Wala ka nang magagawa. Pero, iba-iba tayo, iba-ibang gampanin, nung pinagsama-sama, ang nakikinabang buong katawan. Okay, so sana mga kapatid, dalangin ko na naway maunawaan natin ang kahalagahan natin bilang iisang katawan sa gawain ng Panginoon na nagpapakita na we represent the body of Jesus Christ, mga kapatid. Amen. So, ngayong gabi, mga kapatid, ngayong December 1, amen, ay tutuloy po natin itong pag-aaral dahil nakita natin na we need to stay connected. Okay, kailangan tayo mismo ay
magkakasama na pag-usapan na 'yon, no? Noon at ngayon. Na hindi po kanya-kanyang mag-connect tayo kay Lord. Hindi ganon. Hindi. Kasi kung kanya-kanya tayong mag-connect kay Lord, doon ka na lang sa bahay ninyo magsilbi at mag-connect ka kay Lord, di ba? Tapos ako, uwi na lang ako ng Zambales at doon na lang ako mag-connect kay Lord. So hindi po ganon. Ang kailangan, mag-connect muna tayo, tapos tayo rin ang magko-connect sa Panginoon. Okay? Dalawa ang kaya nating gawin. Mag-connect tayo, magsama-sama tayo, yun ang ibig sabihin nun, fellowship, unity, tapos tayo ay dudulog sa Panginoon. Kasi pag kanya-kanya tayong dudulog sa Panginoon, mga kapatid, hindi buong katawan yung nakikinabang. Okay? Pag kanya-kanya tayong lalapit sa Panginoon, kanya-kanya tayong paglilingkod sa Diyos, kanya-kanya, ang makikinabang lang ay kanya-kanyang sangkap ng katawan. Diba mga kapatid? Pero pag sama-sama tayo na mag-connect sa Panginoon, ang makikinabang, ayan, ay sama-sama. Kaya nga pag nag-fellowship tayo, mga kapatid, dyan tayo nakakakita, dyan tayo nakakarinig ng mga testimony. Nacha-challenge tayo, mga kapatid, sa magandang ginagawa ng Panginoon sa kapatid natin at sinasabi natin, wow, praise God, purihin ka sa kapangyarihan mo, Panginoon. Pag narinig mo yung magandang testimony. At pangalawa, sasabihin mo, Lord, dapat lang talaga ako maglingkod sa iyo dahil gusto ko ring makita sa buhay ko yung nangyari sa Kanya. Ngayon, kung ikaw lang ang magkoconnect sa Panginoon, hindi mo maririnig yon. Amen? At pangalawa, tandaan natin mga kapatid ito. Tandaan natin ito. Bilang isang sangkap ka, hindi ka makatulong sa ibang sangkap ng katawan kapag kanya-kanya po tayo. Okay mga kapatid, kaya kung nandoon din tayo, di ba, nakakarinig tayo ng testimony, na-challenge tayo, wino-worship natin at pinupuri ang Panginoon sa magandang ginawa ng Panginoon sa kapatid natin. On the other hand, mga kapatid, pag may narinig din tayo, nakita natin, wow, parang si sister, namumroblema siya. So mga kapatid, yun naman yung pagkakataon na yung isang sangkap ay tutulong doon sa isang parte ng katawan ng Panginoon na medyo nahihirapan. Okay? Kaya napakahalaga ng pagsasama natin. Okay? Napakahalaga yan bilang isang katawan. Okay? At ito po ang tandaan natin, mga kapatid. Tandaan natin ito. Ito yung totoo talaga na mayroong kanya-kanyang direksyon ang Diyos sa buhay natin. Totoo po yan. Hindi po ako kontra dyan. May plano sa iyo ang Diyos na iba yung layunin niya sa akin, mga kapatid. Ganon din naman ako. May layunin sa akin ang Diyos na hindi katulad sa iyo. Okay? May personal dealing ang Panginoon. Okay, may personal plan ang Panginoon. Pero tandaan natin, mga kapatid, ito. Kung may direksyon ang Diyos sa bawat tao, may direksyon din ang Diyos sa church ng Panginoon. Kaya kailangan nating malaman yon. Dahil doon sa pag-aalam o pagsusumikap mong malaman yung personal mong direksyon sa Panginoon, doon yung maraming nawawala. Kasi akala nila si Lord yung nagdidil sa kanila, hindi pala si Lord. Hindi si Lord. Kasi hindi nila alam Sarili lang nila Hindi nila alam kung si Lord yung nakikipag-deal sa kanila, yung kaaway o sarili nila. Okay? Yan kasi ang pwedeng makipag-usap sa iyo Pag mag-isa mo lang pero pag may kasama ka, di may kakausap sa'yo. Pero pag mag-isa ka lang, ang pwedeng kakausap sa'yo, mga kapatid, pwede kang ma-deceive sa dalawa Pwedeng ikaw yung kumakausap sa sarili mo at ang kaaway. Intindihan niyo mga kapatid? How can you be so sure na si Lord yung kumakausap sa'yo? Kaya ang hirap pag mag-isa mo. Naintindihan ba natin ito mga kapatid? No? Mahirap pag mag-isa ka dahil yung salitang pumapasok sa isip mo,
yung direksyon ng buhay na, direksyon na pumapasok sa isip mo para sa personal mong buhay, napakalaki mga kapatid, no? Isa lang yung tinig ni Lord, isa yung tinig ng kaaway, at isa yung tinig mo. Okay sana kung tinig ni Lord, at saka tinig mo. Di ba? Okay sana yun. Okay sana yun, mga kapatid, no? Tinig ni Lord, yung magbibigay sa'yo ng direksyon personally, tinig na naman ni Lord, magbibigay siya ng personally, at tinig mo. Okay? Pero hindi eh. Hindi. Pag mag-isa ka, ayan, pag mag-isa ka, wala kang kausap, nasa kwarto mo ikaw, hinihiling mo sa Diyos. Ang personal na plano mo ng Diyos sa buhay mo, mahihirapan ka dahil tatlo yung pwedeng kumausap sa'yo. Okay, ulitin ko. Si Lord, si kaaway, at si ikaw. Ang pwedeng kumausap sa'yo. Kaya nga ito, malalaman mo naman yung personal dealing sa'yo ng Panginoon when you go with the body of the Lord in the church. Dahil safe ka doon, mga kapatid. Safe ka doon. Dahil mayroong direksyon ng Panginoon sa katawan niya, sama-sama kayo doon, iisang mensahe, amen, mayroong mga leaders doon sa church, at may pastor doon sa church, na ginagamit ng Panginoon to lead us in the Lord's pasture na maabot natin. At yung mga tanong mo sa bahay ninyo, yung mga tanong mo labas sa simbahan, minsan aminin natin yung totoo mga kapatid, pag nasa simbahan tayo at nakakarinig tayo ng pangangaral, minsan naririnig natin doon. Amen. Ganun ako noon mga kapatid. Kaya nga, I am excited to attend dahil I want the Lord to speak to me. Very safe, mga kapatid. Very safe. Lord, kausapin mo ako sa pangangaral. Ngayon kasi iba na eh. Ngayon iba na, mga kapatid. Pag mayroong mga ngaral, tinitingin ng mga membro sa tao eh. Ganon ngayon eh. Ganon ngayon. Ay, hindi ako yan, si ano yan. Kaya ititingin nila eh. Ganon ngayon. Kami noon, mga kapatid, bago pupunta sa church, kaya nga excited kami mag-church kasi kakausapin ako ng Panginoon Lord, kausapin mo ako, bigyan mo ako ng direksyon. Kaya, pag nakikinig kami ng pangangaral, personal yun, mga kapatid, sa Diyos, dahil hindi naman kami nananalangin kay Pastor eh. Pastor, bigyan mo ako ng direksyon, hindi. Kay Lord tayo nananalangin sa bahay natin. Pero pagdating sa church, napaka-safe. Dahil hindi kaaway yung maririnig mo sa likod ng pulpito, mga kapatid. Amen. Hindi sarili mo yung maririnig mo sa likod ng pulpito kung hindi mensahe ng Panginoon. O kaya hindi pa tapos si Pastor mangaral, umiiyak na ako dahil I take it personal. Ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya, huwag kayong dadalo lang para maipag-pray ni Pastor. Hanapin niyo yung direksyon ng Diyos sa buhay natin. Okay? Hanapin natin. At sabi ko, kung mag-isa mo lang sa bahay niyo at sa kwarto mo, delikado dahil pwede kang kausapin ng kaaway, pwede kang kausapin ng sarili mo. Hindi ka safe dyan. Hindi ka safe dyan. Dahil pag sarili mo yung kumausap sa'yo, ang sabi ng Bible, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Lalong-lalo na hindi ka safe pag sa kaaway. Okay, sana kung ang laging kumakausap sa iyo ang Diyos. But how can you be so sure? Yun yung tanong. Paano ka makakasigurado si Lord talaga yung kumakausap sa iyo? Pero pag pumunta ka sa church, kasama mo yung mga tao doon na may naghahangad din ng personal na dealing ng Diyos sa buhay nila, at beyond that, nagkakaisa kayo na hingin din sa Diyos yung dealing ng Diyos sa church. Okay?
ang kakausap sa'yo doon, hindi ikaw, hindi ang kaaway. Itong sigurado, kakausapin ka ng Panginoon sa church, mga kapatid. Amen. Kaya nga napaka-safe sa fellowship. Napakaganda. Okay? Yung atmosphere sa gawain, mga kapatid, tingnan ninyo. Pag hindi ka nag-iisip na manalangin, pag nasa gawain ka at oras ng panalangin, mapapapray ka eh. Diba? Yun yung epekto ng gawain, ang ganda ng gawain. Ayaw mong sumamba, pero nasa gawain ka, pag oras ng pagsamba, napapaawit ka na rin, napapagalaw-galaw ka na rin, mga kapatid. Amen. Kaya ang ganda sa church ng Panginoon. Ang ganda, mga kapatid. Kapag may nabibless na kapatiran, natutuwa ka. Sana. Sana natutuwa ka. Kami din. Di ba? Ganon. Kami nang susunod, kapatid. Praise God. We rejoice with you. Kami nang susunod. Di ba? Okay? Purihin ang Panginoong Diyos. Yan yung kailangan natin. Mas safe na mag-connect sa Panginoon pag tayong lahat ay nakakonect bilang katawan ni Kristo sa bawat isa. Okay? Dahil pag ikaw lang, sinong elder ng church ang, sabi nga ng Bible concerning the manifestation of the gifts, mga kapatid, specifically in prophecy, there must be an elder to judge. Kailangan, kaya ako pag merong nag-i-interpret, nilalakihan ko yung tainga ko, tinitingnan ko maigi kung yung interpretation niya ay sa Panginoon at sa hindi. Okay? Dahil may magja-judge kaya maraming nadideceive, marami ang nawawala dahil sila yung nagja-judge. Sa Diyos ito, sa Diyos ito, sa Diyos ito. Ang magja-judge hindi ikaw. Someone above you, mga kapatid. Mas safe kung nandoon si pastor, mga kapatid, na overseer ng kawan. Dahil yung kapwa mo kapatiran, kaya mong kaya mong mahila yan Pero si pastor, pag na-sense niya yan, mga kapatid, hindi pwede niyang ito-tolerate yung gift natin na approve na hindi naman sa Diyos. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Hindi po pwede yun. Kaya napaka-safe sa church. Amen, mga kapatid. Napaka-safe sa church. Pangalawa, paano mo ipagtanggol yung sarili mo sa kaaway pag mag-isa ka lang? Diba? Pero pag nandyan yung mga kapatiran, may mga mananalangin sa'yo. Amen. Nananalangin kami para sa inyo. Lalong-lalo na pag nakita namin. Kahit hindi nyo nga hinihiling na lapitan kayo, minsan nandiyan na lumalapit na sa inyo at ipapatong ang kamay. Ganyan kaganda. Pag mag-connect tayo as a church, and then together, we connect to the Lord. Mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay? Pero ito yung tanong, mga kapatid. Ito yung isang tanong. Kung mahalaga na mag-connect tayo ang bawat isa at mag-connect tayo sa Panginoon, kung mahalaga, paano natin, yun na nga, makakasigurado? Paano tayo makasigurado? Lalo na dun sa mga baguhan natin na mga kapatiran. Dahil sabi nga ni Lord, mga kapatid, sa John 15, okay? Wala tayong magagawa pag hindi tayo nakakonect sa Kanya. Dahil lahat tayo kailangan mag-connect sa Panginoon, mga kapatid. Pero sa panahong ito kasi, mga kapatid, kapag hindi ka pa involved sa church, okay, kinakausap ko dito muna yung mga hindi pa masyado, baka may nakakarinig na mga bago pa lang.
Para safe ka na ikaw ay makakonect sa Panginoon, you go and connect yourself to the body of Jesus Christ. Kasi sa panahon natin, maraming Kristo eh. Mayroon na ako nakausap na Kristo eh. Sa Cavite, siya daw si Jesus Christ. Mga kapatid, nakausap po yun, personal. Yung pangalawang Kristo na nakausap po, telepono eh. Sabi, I am Jesus. Dalawa. Kaya pag hindi ka pa malalim sa Panginoon, mga kapatid, baka makuha ka nila. Dahil sabi ni Lord mismo, maraming magpapanggap na sila ang Kristo. Okay, kami ngang mga pastor eh. Hindi namin sinasabi kami si Kristo kahit napupuspos kami ng Holy Ghost nangangaral. Ako si Kristo. Wala kayong maririnig sa amin. Wala, hindi ko naririnig din yun sa mga kasama natin, mga pastor at mga naging pastor ko. Pero narinig ko yun, alam nyo kung kanino? Makinig kayo. Yung sinabi niya sa akin personal noon sa Cavite, naglilinis kami noon Sabado sa church. Si brother, Paul. Ayan. Sabi, I am Jesus. Sabi. Ang lumanay niya magsalita, mga kapatid. Parang yung maalala ko yung mga nanggagamot. Ayan. Yun ang gagamot. Kasi nakakita na ako nung bata ako noon eh. Nanggagamot. Ang lumanay, parang Mama Mary kanwari daw eh. Hindi ko makalimutan yun. Sinabi niya pa kay nanay ko eh, anak mo yan? Sabi, sabi nung gagamitin ng Panginoon yan. Sabi niya, ako naman eh. Narinig ko pero gagamitin eh, wala eh. Loko-loko nga ako. Loko-loko nga ako nung bata ako eh. Ang aga kong nagbisyo, ang aga kong nagdroga eh. Okay. Ganun siya, mga kapatid, ang lumanay niya. So, hindi ko narinig kay pastor yon at hindi ko narinig sa ibang pastor. Narinig ko yun sa mga miyembro na nagsasarili. Dahil si Brother Paul, yan, ang hilig niyang bago pa lang siya, andun lagi, nagpa-fasting siya, mag-isa niya, walang guidance ng leader. Kaya ako nung gusto ko mag-fasting, first time ko, ang niyaya ko, yung youth president namin. Kinausap ko yung youth president. Tapos, lumapit kami sa AMF president ng church. Kaya nung breaking namin binisita nga kami. Tingnan nyo, merong mga leaders na nagmo-monitor pag doon tayo sa church. Doon kami sa church. So, nung alam niya na yung date ng breaking namin ng fasting, dumating siya doon, si brother, ano ba yun, pangalan, nakalimutan ko na, may dala siyang mangga. Okay? May dala siyang mangga. Hinog na mangga. Yun yung pinang-break namin. Dahil may guidance yan ang maganda sa church. Okay? So si brother, yung brother Paul, andun lagi sa bahay nila, nagkukulong, sabi nung nanay niya. Doon nag-worship siya sa Diyos. Hindi natin alam kung sa Diyos talaga. Tapos mamaya yun na, nag-chung-chung-chung-chang-chang-ching-chung-chang siya. Sumusulat ng mga susulatin sa notebook. Tapos nung na-invite ako noon, wala ako sa church. Okay? Kinento ng mga young people, sabi niya, Kuya, alam mo nangyari kanina? Ayan. Si Brother Paul, inuutusan niya yung pastor namin na ipangaral yung nakasulat sa notebook. Dahil minsay daw ng Panginoon. Okay? Siyan yung mga na-encounter kong Kristo. Mga kapatiran na nagsasarili. Yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo.
might as well do it in the church, with the church people, para magkaroon po ng guidance sa atin. Okay, because the safest place to connect to our Lord is to be with the body of Jesus Christ. Ulitin ko mga kapatid, ang pinaka-safe para ikaw personally ay mag-connect sa Panginoong Diyos ay lumahok ka sa katawan ng Panginoon. And that is the church of our Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid. At kahit po ako, I need the fellowship of the body. I am one of them. I am one of the church, mga kapatid. Kaya, kahit kami, may fellowship kaming mga pastor, pero kailangan naming makakonect sa iba't ibang sangkap ng katawan ni Kristo. Amen. May general conference kami, may district conference, may sectional, mayroon kaming bi-monthly meeting, at kakatapos lang ng aming ministers outing and meeting, mga kapatid. Pero kailangan pa rin naming makakonect sa church. Amen. Dahil hindi tayo maliligtas. Ito, lagi kong sinasabi ito sa mga, marami kasi minsan dumadalo lang sa gawain para maka-attend ng mga district meetings eh. Lalo na mga young people, pag mag-youth camp na, nagiging active na sila pag malapit na mag-youth camp para makasama sila sa youth camp. Ito yung sinasabi ko sa kanila, mga kapatid. Ito. Hindi po nakaliligtas yan. Kung ang pag-attend mo lang ay sectional at saka district events, hindi nakaliligtas yan. Ang mas nakakaligtas ang kaluluwa ay yung regular natin na pagdalo. O paano yan? Wala tayong, nung pandemic, ayan, walang district masyado. Kailan na lang nagkaroon, walang district at sectional. Ilang taon yun, mga kapatid, mahigit 1 taon. Walang district at sectional. So, hindi tayo ligtas. Hindi, pero may fellowship tayo ng local church. Okay? Dahil ang importante sa kaligtasan natin, ay hindi yung aktibo lang tayo sa section. Yes, we need to go to sectional. I encourage everyone to do it in district or national if there may be. Mga kapatid. Pero mas kailangan natin yung regular. Na makakonect tayo sa katawan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, tuloy natin, mga kapatid. So, yan pinakamadaling mag-connect sa Panginoon pag nakakonect tayo sa katawan niya. Okay? Malinaw yun, mga kapatid, Hallelujah. Actually, maraming ang nababagong buhay sa church dahil tumatrabaho si Lord sa church. Maraming nagsisisi. Hindi lahat ng bisita umiiyak pag dumadalo sa church kaagad. Pero meron din, marami. First time nila, nagsisisi sila. Makikita mo talaga yung repentance nila. Godly sorrow. Umiiyak talagang nagsisisi sa Diyos. Saan nangyari yon? Sa kwarto nila? Doon sa church. Amen. Doon tayo nakakarinig ng pagtuturo, pananalangin, pagsamba. Nakokorek tayo, mga kapatid. Okay, kaya napakahalaga niyan. Okay? Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa Diyos. Pero tignan naman natin yung pinapahalagahan niya na church sa mundong ito. Amen. Dahil ang totoo, aminin natin, may nagagawa pong maganda ang pagdalo natin sa gawain. Sa church, sa local church, sa house of God, yes, pinapakinggan ng Diyos yung panalangin mo sa bahay ninyo.
Yes, pinapakinggan ng Diyos yung panalangin mo kung nasaan man lugar ka. Pero mas malaking posibilidad na dito sa church ka mag-pray. Because the house of God is the church of the living God and a house of prayer. Sa bahay ninyo, mga kapatid, nakakanood kayo ng TV dyan at kung ano-anong kwentuhan sa bahay ninyo, nananalangin kayo, sinasagot ng Diyos. Tama ba? Okay? Sa church, okay? Sa loob ng kapilya, lugar ng pagsamba, lugar ng panalangin, lugar ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi nga ako nagpapanood dyan, nagpapalaro ng mga bata. Ay, alam nila dito, Santa Cruz. Walang naglalaro ng games dyan, lalo na pag may gawain. Kukunin ko talaga yung cellphone, mga kapatid. Respeto sa mga nananalangin. Respeto sa mga taong sinsiro na pumunta dyan na sambahin ng Diyos. Paano mo nga naman masamba si Lord, mga kapatid, no? Pumunta kang sinsiro na sasambay, meron kang narinig dyan, nakaka-distract. Okay? So kung malaking percentage na sinasagot ng Diyos yung panalangin mo sa iba't ibang lugar at sa bahay ninyo, mas malaking percentage na doon ka na nanalangin sa lugar na binanal, tanggap ng Panginoon, tahanan ng Diyos, ang church. Aminin natin yung totoo. Marami pong nabibindisyonan sa gawain. Dahil pag sinabi mong hindi, ba't dumadalo ka pa? Dumadalo tayo dahil nararamdaman natin doon ang presensya ng Panginoon. Amen. Nakikita natin yung sarili natin, mga kapatid, hindi lang si Lord. Nakikita natin si Lord, pero minsan nakikita natin yung sarili natin, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Amen. That's why we need to come together as a body, as a church, in the house of the Lord, mga kapatid. Maraming nare-renew sa church. Meron na naman tayong mga si Jackson, mga kapatid. Umattend siya. Kasama niya yung misis niya. Nabaptize yung misis niya. Tapos si Jackson nagdi-decide na magpatuloy. Dahil may pag-asa sa church, mga kapatid. May pag-asa po sa church. Nare-renew tayo sa church. That's what the church can do. It caters you to the presence of the Lord, mga kapatid. It ushers you to draw near to God. Kahit hindi mo iniisip ang Diyos pag pumasok ka sa church, may iisip mo si Lord Kahit hindi mo iniisip ang salita ng Diyos, pag pumasok ka sa church, may iisip mo at maririnig mo yung salita ng Diyos Kaya napakahalaga ng pagkakatipon sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. We are changed in the church by the power of God. We are converted in the church by the conviction of God's presence. Hallelujah. And word na matatanggap natin. And we are renewed, we are restored in the church to where the Lord meets His people. Amen. Kaya nga pansinin niyo yan Pag yung kasama mo lagi, nandiyan ang presensya ng Panginoon, mararamdaman mo din yon. Okay, mga kapatid? Ganon sa church. Amen. May gagamitin lagi ang Panginoon doon. Hindi isang tao lang ang ginagamit sa church. Mga kapatid, dito sa amin, dami naming preacher dito. At ako'y nakikinig doon. Mga kapatid. Amen. Iba't ibang Sunday school teacher. Iba't ibang mga ngaral. Amen. Na nakakatulong sa bawat isa. Amen. Sa bawat ministeryo natin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Okay? So, wag nating maliitin ang church. Dahil sabi ng Bible, mga kapatid, tingnan niyo ang church. Ephesians chapter 2, verse 20.
and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So hindi kung sino-sinong tao lang yung nagpasimula. Built upon the foundation of the apostles. Mga taong nabuhay kasama ang Panginoong Hesus, iniwan ang kanilang tinalikuran nilang kanilang propesyon, ang kanilang mga pamilya. At ginamit sila ng Panginoon. At mga propeta, mga kapatid, na yun ay hula mula pa sa lumang tipan. Amen. And the chief cornerstone is the Lord Jesus Christ Himself. That's why we are safe in the church. Kaya kung ang feeling mo hindi ka safe sa church, mag-pray kang maigi. Ibang espiritu yan nararamdaman mo. Mga kapatid, dahil sa church, ang hindi lang safe doon, mga kapatid, ay ang presensya ng kaaway. Amen. But when you are a servant of the Lord, you are a person that is seeking God's direction, God's benediction, mga kapatid, you feel safe, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya magpasalamat tayo when we are part of the church. Okay? Huwag mong pangaraping mawala. Huwag mong pangaraping mawala. Huwag kang gumawa ng paraan lalo na mawala. Dahil ngayon may sasabihin ako, mga kapatid, malapit na tayo. Magtapos 15 minutes na lang. Okay? Ngayong naintindihan natin ang kahalagahan ng church dahil ito po'y katawan ni Kristo at nakita din natin ang kahalagahan ng fellowship o mag-connect tayo. Amen. At ang Panginoon ay sumasa atin. So as part of the body of Christ, we need to, mga kapatid, ito, kailangan natin ito bilang katawan ni Kristo. We need to avoid the things, mga bagay na kaya nating gawin, the things and people that will make us disconnect to the body of Christ. So anumang bagay, dahil nakita mo na kung gaano kahalaga ang gawain, yan ay katawan ni Kristo, mga tao diyan. So anumang bagay na makapaghihiwalay sa'yo, kailangan mong labanan yun, mga kapatid. Okay? Dahil minsan yung iba, pamilya, trabaho, ayan. Kaya nga tayo, dahil ayaw nating mawala sa church, ang prayer natin, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na hindi nila gagalawin ng Sunday, Panginoon. Hindi yung hingi ka lang ng trabaho kahit kani-kanino. Kahit ano, basta trabaho. Ayan, mga kapatid. Doon ka sa beer house, nagsiserve ng beer. Yun ang trabaho mo. At salamat sa Panginoon, sabihin mo, meron na akong trabaho. Mga kapatid. Dahil ayaw nating mawala. Diyan nga tayo nilagay ng Panginoon eh. Nilagay tayo ng Panginoon at ayaw niya tayong mawala. Tapos wag tayong gagawa ng paraan para mawala. At yung mga taong magpapaalis sa atin sa church. Hindi magpapalayas wala naman nagpapalayas sa church eh. Yung magpapaalis, yung magsasabi na hindi, niluluko lang kayo niyan. O bakit sinasabi ng pastor ba ninyo kung magkano yung dumadating na pera diyan sa construction ninyo? Ayan.
Oh, wala, niloloko lang kayo niyan. Okay naman, ganun, oo nga, no. Lalo ngayon, no, si pastor, kumikinis yung balat niya, tapos tumataba siya, yung sapatos niya nga pala, bago, yung damit niya bago. Laging nag-grocery, laging ano. Ayan. Hanggang sa mamaya, ayaw mo nang makinig. Matamlay ka nang makinig. Kasi, may mga tao tayong pinapakinggan na nasa labas ng church. Dito ka na lang, sabi nila. At least pag may problema ka dito, hindi ka namin iiwanan. Kasama si San Miguel. Ayan. Kasama natin si San Miguel. So, umiwas tayo. Okay, mga kapatid. Sa mga bagay, mga kaya mong gagawin. Kaya yung iba, hindi sila ginaganaang mag-church kasi kung ano-anong ginagawa nila sa mga bahay nila, sa labas. Kaya pagdating sa church, iba sila nagbabantay. Nagbabantay. Iba yung ano nila hindi yung nandoon sila para mag-attend Nagbabantay sila kung madadaanan yung pinaggagawa nila ng sikreto, mga kapatid. Nagbabantay sila. Sabihin nyo sa kanila, buhay ang Diyos. Okay? At kapag nadaanan sa preaching yung buhay nila, nagagalit sila dahil may nagsabi. May nagsabi talaga kay pastor, mga kapatid. May nagsasabi. Okay? So, umiwas tayo, mga kapatid. Again, Jesus is very important. But remember, the church is His body. It is also important. Napakahalaga ng church. Actually, dyan siya namatay. Sa church, mga kapatid. He is the propitiation of our sins, sabi ni John. Church. Our sin. The church. Tingnan niyo, pangalawa na lang yung sanglibutan And not ours only, but the sin of the whole world. Pero ang priority ng Panginoon na tubusin ay church. Amen. So let me convince you kung gaano kahalaga sa Panginoon ng church. He will come again to take the church. That's how important the church is in the sight of the Lord. So in the sight of our Lord, the church is important. Might as well we, as a part of the church, must render importance and value na binibigyan ng Panginoon ng halaga. Kung pinapahalagahan ng Diyos ang church, dapat tayo mismong parte ng katawan ni Jesus na church ay magbigay din ng halaga sa church na mahal ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. And then, mga kapatid, sabi nga ni Pablo Romans 16, verse 17 to 18. Now I beseech you, brethren, mark them. Tandaan nyo sila. Mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned. So yung mga natutunan nyo sa amin, at meron kayo naririnig na iba, maliban sa tinuro namin, avoid them. That's what I'm talking about. Mga bagay at mga tao. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ. Lahat ng magpapahiwalay sa atin sa church ay hindi naglilingkod sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, that's the Bible. Because the church is the body of Christ. So lahat ng nagpapahiwalay sa church ay hindi si Kristo. Ang pinagmumulan nun, pinagsasama nga tayo ng Panginoon. Kaya kung nararamdaman natin pinaghihiwalay tayo at hinihiwalay tayo sa katawan, mga kapatid, dapat nakataas na yung antena natin na hindi ito sa Panginoon. Sabi ng Bible,
They serve not the Lord. To them that cause division, mga kapatid, but their own belly. And by good words and fair speeches, deceive the hearts of the simple. Ang target nila, mga kapatid, yung mga, lalo na, napansin ko na yan, mga kapatid, ang target ng mga gumagawa ng division, yung mga, yung mga nadi-DA sa church. Ay, alam ko yan, mga kapatid. Hanggang sa mamaya, pareho na sila magsalita. Pareho na sila mag-isip. Okay? Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Ang hirap tayong pinagsama-sama ng Panginoon, tinuruan ng Bible study, pinagsama-sama tayo dito, tapos paghiwa-hiwalayin tayo ng kung sino man lang. Huwag tayong pumayag. Okay? Huwag tayong pumayag na tayong pinagsama-sama ng Panginoon, mga kapatid, ay paghihiwa-hiwalayin ng ninuman. Amen, mga kapatid. Ipakita natin sa Diyos kung paano niya pahalagaan ng church. Ipakita natin sa church at sa Panginoon ang pagpapahalaga natin sa pinapahalagahan ng Panginoon. So, umiwas tayo. Pangalawa ito, make an effort na mag-connect tayo. So, kung gusto mong manatili sa church, maghanap ka ng ministry. Karamihan sa mga nawawala, yung walang ministry. So, gumawa ka. Ha? Ay, ako palang tagalinis doon. So, kailangan nandoon ako. Oh. Ngayon, kung wala kang gawa, wala kang iniisip na babalik-balikan mo sa church. So, gumawa ka ng effort mo para hindi ka mawala. Maglagay ka ng malalaking sakripisyo mo sa church. Alam nyo, ang pangalawang mga nawawala sa church, makinig kayo. Mga madaling mawala sa church, yung mga walang ministry. Ayan. Hindi ko naman sinasabing lahat ng walang ministry nawawala, ha? Madaling mawala. Pangalawang mga madaling mawala sa church, yung mga kapatid, walang great sacrifices. Yung mga mabababaw lang yung paglilingkod nila. Yung hindi nag-i-invest sa Panginoon. Yan yung mga madaling mawala. Dahil wala silang panghihinayangan eh. Oh. Pero pag ikaw, mga kapatid, nandyan na yung pamilya mo. Amen. Pinapagamit mo lahat ng mga meron ka sa gawain. Mga kapatid. Amen. Alam mo kung gaano kakahalaga as an instrument of the Lord to the church. Hindi lang po preaching ang mahalaga sa church. Marami pang ministry na kaya nating gawin. Napag-aralan na natin yan previously. Amen. Mahirapan kang umalis ka agad eh. Kasi alam mo kung gaano kakahalaga na nagagamit ka ng Panginoon sa church. Mga kapatid. Okay? Subukan yung gumawa ng mga great sacrifices sa church. Hindi ka basta-basta tatalikod. Hindi ka basta-basta tatalikod. Lalo na ito, great sacrifice, mga kapatid. Pag ang inalay mo ay yung buhay mo mismo, hindi ka basta-basta mawawala sa church, mga kapatid. Amen. Oh. Kaya tayo, ako, mga kapatid, tayo. Sabi ko, ako marami akong pinag-iipunan. Oh. Buntis yung asawa ko. May general conference kami sa Cebu. Okay lang sana kung dyan lang ang general conference sa tabi-tabi, sa Cebu. Ang mahal na ng ticket ngayon. Ang mahal na. Ngayon lang ako nakahanap ng ticket. Sabi nila, ba't kasi hindi ka pa kumuha ng ticket noon? Meron akong mas mahalagang paggagastusan ako ng pera. Ang mahal ng ticket. Pero sabi ko, ganitong gagawin natin dahil nasa construction tayo. Ayan. Kaya sa Sunday, yung mga dumadalo lang pag Sunday, makikita nyo may pagbabago na naman dito sa kapilya. Amen. Gumawa tayo. Hindi ko lang kayo inutusan na gumawa tayo. Ako mismo, pinapakita ko sa inyo, mga kapatid. Amen. Dahil ayaw kong mawala sa church. Oh. Amen.
Sa Thanksgiving, wala kang parte. Sa project, wala kang parte. Sa oras ng pagbibigay, wala kang parte. Tagaupo ka lang. Madali. Yan yung mga madaling mawala, mga kapatid. Oh. Okay? Pero pag involved ka sa mga sacrifices, yan yung mga talagang kahit gusto mo nang mawala, ang kamay ng Diyos ay iingatan ka. Ang church mismo, mga kapatid, ay iingatan ka. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay taong nagpapagamit sa Panginoong Diyos. Okay? And also, mga kapatid, be with the people that will strengthen you as a part of the body of Christ para manatili ka sa church. Dahil part ka ng katawan, di ba? Isa ka sa part ng katawan. So, kailangan makakasama mo yung nagpapalakas sa'yo, nagpapatibay sa'yo. Hindi yung hihila sa'yo palabas. Mga kapatid, okay? Hallelujah. Kaya nga sabi ng Romans 15 verse 1 to 2, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Kaya nga ang ganda sa church eh. Yung malalakas, tulungan yung mga mahihina. And not to please ourselves. Kayo namang malalakas, tulungan natin yung mahihina. Bakit? Kailangan nila yung tulong mo, number 1. Pangalawa, pag dumating yung kahinaan sa atin at sila naman yung malakas, sila naman yung tutulong sa atin. Kaya ang ganda sa church. Amen. And not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor to the church for his good edification. Okay? Hebrews 13, verse 16 to 17. But to do good and to communicate, forget not. Ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, at makipag-connect, makipag-usap sa church, huwag kalimutan. Minsan may mga tao, kakausapin ka lang pag may prayer request eh. Dinadaan-daanan ka lang dyan, mga kapatid. Hindi ka pa pinapansin. Ba't kita papansinin, pastor? Hindi mo ako pinapansin. Mga ganon. Hindi mo ako kinakamayan. Ba't kita lalapitang kamayan? Kaawaan tayo ng Panginoon. Tapos pag may prayer request, ayan. Diyan, magaling mga kapatid. So wag natin kalimutan. Kumusta? Hi, hello. Kahit sabi mo, hello Brad, kamo na lang kay pastor mo, kaysa hindi mo siya kinakausap. Mga kapatid, ba't ko siya kausapin? Hindi niya ako kinakausap, mga kapatid. Nasubukan ko rin pong maging miyembro. Nasubukan ko naging miyembro. Pag kinamayan ko si pastor ko at hindi ko inabot yung kamay, hindi niya inabot yung kamay niya sa akin, may problema. So, ang gagawin ko mamaya, sabi ko sa service, alam ko na. Magpipreach siya, service, fellowship. Pagdating ng altar call, pagkatapos kong mag-pray sa Panginoon, bago matapos yung altar call, alam naman natin eh. Di ba? Pupunta ako kay pastor, luluhod ako sa harap niya. Kukunin ko yung kamay niya at ipapatong ko sa ulo ko, mga kapatid. Simbolo ng pagpapasakop. Kahit di mo ko pinansin, pastor, okay lang. Ngayon, iba na eh. Hindi mo ko pinansin. Chichismis ka pa. Ba't ko papansinin yan? Hindi naman ako pinapansin. Mga kapatid. Ayan, mga kapatid. Ibang ma-attract natin pag ganyan. Ibang ma-attract natin. Ayan. Mas bali ng ibang membro ang kumaaway sa akin, nung membro ako, basta wag lang yung pastor ko. Mga kapatid. Ngayon, iba na eh. Iba na eh. Basta nagkakaisa tayo. Kahit si pastor, hayaan nyo na yan. Basta tayo sama-sama together.
Ganon ngayon, mga kapatid. Ganon ngayon. Dahil ang tingin na lang nila sa pastor ngayon ay trabaho nila yung mangaral. Mag-preach ka dyan kasi trabaho mo yan, pastor. Tuloy natin mga kapatid. Hebrews 13 verse 16, but to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Hindi mo kinakausap yung pastor mo, tapos pag mayroon kang panalangin, diyan kayo, nakakaya yun. Maliban na lang kung makapal ito, mga kapatid. Hindi mo kinakausap, tapos pag may pangangailangan, ito yung nakakalungkot. Marinig mo, pinagpipray ka kahit hindi mo hinihingi yung panalangin, nakaka-konsensya yun. Okay? Pinagpipray ka niya. Nakaka-konsensya lalo yun. Verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves. Bakit? For they watch for your souls. Huwag kami yung bantayan nyo, mga kapatid. Kami nagbabantay sa kaluluwa ninyo. Ay gumagawa kami ng paraan paano kayo matuto, paano kayo madala sa kalooban ng Diyos. Medyo masakit talaga dahil may direksyon kayong gustong puntahan. Hihilahin namin kayo habang nasa church kayo hanggang sa tayong lahat ay magkakasamang lilinya sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Bakit kailangan nating sumunod at magpasakop? For they watch for your souls. Ano ba yung souls? Yan yung mahalaga sa iyo. Yan yung maliligtas at yan din yung parurusahan kung hindi tayo maglilingkod sa Diyos. And they that must give account, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Kung gusto mo magandang trato sa iyo ng pastor mo, mga kapatid, amen, we need to do this. Praise God, mga kapatid. Praise God. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. We need the Lord. But the Lord is giving value to the church, and we are part of it. So let us also give importance to the unity of the body of Jesus Christ. Amen. So, ingatan po natin yan. Hindi tayo kaagad na dinala ng Panginoon sa katawan niya. Maraming proseso bago tayo naglingkod sa Panginoon. Ayaw-ayaw pa nga tayo nung una, di ba? Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, naghari yung kalooban niya. At tayo ngayon naglilingkod sa Diyos. Ang hirap ng ginawa ng Panginoon para makumbinsi tayo kung sino mang nagturo sa atin, nanalangin para sa atin, who paid the price for us. First, our Lord in the cross, and those people that convince us through their teaching, prayers, and fastings, amen, and sacrifices, for us to be convinced na mahal tayo ng Panginoon at we are part of these people na handang patawarin ng Panginoon at handang iligtas ng Panginoon. Please lang, huwag tayong pumayag. Ang hirap tayong dinala ng Panginoon sa church, tapos isang iglap lang, nawawala ka na sa church. Mga kapatid, alam mo kung ba't mo naririnig ito? Ganyan kakahalaga sa Panginoon. Kaya mo naririnig ito. Dahil ayaw kanyang mawala sa paglilingkod, sa gawain, sa katawan ni Kristo. Praise God. Know your value. Mahalaga ka, kapatid. Amen. Ayaw kang mawala ng Panginoon. Nagpakahirap siya para maisama ka sa church. Gumamit siya ng maraming instrumento para maisama ka niya sa church. At ngayon naririnig mo yan. Amen. To warn you, mga kapatid, and remind you, amen, kung gaano kahalaga ang ginagawa ng Panginoon.
sa iyo bilang part ng church ng Panginoon. Amen. Praise God, mga kapatid. Purihin ng Panginoong Diyos. All glory to our Lord. Salamat sa Diyos na nagtalaga sa atin, tumawag sa atin at nagbigay ng halaga sa atin. At ngayon tumatamasa tayo ng buhay na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah! Salamat sa Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Amen. Manalangin tayo sa pagtatapos. Praise God. O tulungan niyo ako na ibalik sa Diyos ang lahat ng papuri at pagsasamba. Siya lang ang dapat nating itaas, mga kapatid. Amen. Glory to your name, Father. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito. Salamat sa kabutihan. Salamat sa pagtawag mo. Salamat sa mga paraan na ginamit mo upang maging part kami ng church. Upang maging part ng katawan mo, Panginoon. Maraming salamat. Salamat sa mga ginamit mong mga instrumento, mga taong ginamit mo sa aming buhay. Sa iyong salita, sa iyong espiritu, sa iyong banal na dugo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Oh Lord God, thank you, Lord. Thank you, Lord. As you love the church, Lord, we love also the church. We love you, Lord, and we love the church that you love. Purihin ka, Diyos, na makapangyarihan. That's why we will serve you. We will serve together, Lord, para sa iyo, Panginoon. For the glory and praise of your name. Kaya Lord, tulungan mo kami, Lord, na manatili sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo yung mga anak, Lord, na ginugulo ng kaaway, ng mga problema, ng mga pagsubok para sila po ay mawala. Mga tao, Panginoon. Lord Jesus Christ, tulungan mo sila na magtagumpay sila, Lord. At manatili sila sa iyong piling, manatili sila sa paglilingkod sa iyo, Diyos. At Lord God, I pray na manatili po sila, Lord, sa iyo dahil ibibless mo ang iyong church, Lord. Sasagutin mo ang aming panalangin, Lord. O God, ililigtas mo kami at bibindisyonan mo kami, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In due season we shall reap if we faint not. So help us, Lord. Help us, Lord, na manatili because there is an appointed time for us to reap. Kaya Lord, ingatan mo mga kapatid na huwag silang mawala upang maabutan nila, Lord, ang panahon ng pag-aani at bendisyon na nagmumula sa iyo. Na siyang lalong mag-i-encourage sa kanila na manatili. Makita ng mga tao na hindi naglilingkod sa iyo, O Diyos, na ikaw, O Diyos, ay hindi lamang nagpapalang espiritual, kung hindi nagpapala ka sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng aspeto ng buhay na ito. Kaya, O Diyos, tulungan mo pong yung mga anak to stay connected and together be connected to you, Lord Jesus Christ. Salamat, 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 Lord. Ingatan mo kami lagi na. Ilayin mo kami sa kapamakan at sa gawa ng kaaway. Bigyan mo kami ng kagalakan sa presensya mo, kapayapaan, Lord God, sa aming buhay, sa aming pag-iwahiwalay. Lord, tulungan mo kaming lahat, Lord, manatili sa kalooban. Kaya Lord, bigyan mo ako lagi na, bigyan mo kami lagi na ng mensahe mo na aming ipapangaral sa iyong gawain na lalo pa kaming tumibay, lumusog, lumagong mananampalataya. At malusog na parte ng katawan mo, Panginoon, na malulwalhati ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Kaya, Lord, I am excited for another fellowship, Lord, na ibibigay mo sa amin. Revive us together. Heal us together. Bless us together. Lead us together, Lord. Jesus, speak to us, Lord. Together we will receive your message. And Lord, together, Lord, kami po ay nagnanasang makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Eh Lord, ipuin mong puso ng mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, Panginoon, namin at mga kapatiran.
na makilala ka rin nawa nila, O Diyos, mapaglingkuran, at malaman nila kung gaano kakabuti, Panginoon, sa aming buhay. Lord, salamat, O Diyos, gamitin mo kami sa kalooban mo, sa ikaliligtas pa ng mga kaluluwa, sa ikatitibay ng iyong gawain, Panginoon. And for the glory of our Lord Jesus Christ. Salamat sa gabing ito, Lord. All glory, honor, and praise belongs to you, Lord. Ito pong aming samot dalangin. Giving all the praises to you, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the Lord. Glorify the name of the Lord. God bless you all, mga kapatid. Mag-ingat tayong lahat. At sumati ng bendisyon at biyaya ng Panginoon. Mag-ingat tayo para lalo pa tayong ingatan ng Panginoon. Amen. At magkita-kita pa tayo physically na maglilingkod sa Panginoon Diyos. God bless you, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo.